video, we will be discussing about electron configuration and ions. Nakakita ka na ba ng atom? How does an atom look like? Probably, ito ang inaakala mong itsura ng isang atom. And this model that was proposed by Niels Bohr is not the most accurate model of the atom. The modern model of atomic structure is called the electron cloud model or quantum mechanical model, which was proposed by Erwin Schrödinger. According to him, electrons do not travel in static or fixed paths. Ang ibig sabihin nito, we cannot determine exactly kung saan ba natin makikita ang electrons. Instead, electrons travel in regions called electron clouds or orbitals, kung saan makapal ang cloud or blurry part ng atom, doon madaming electrons. So these are the different orbitals of hydrogen. As you can see in the picture, meron tayo ditong sphere, meron tayo ditong dumbbell, merong clover, and complex orbitals. Actually, if you will be looking at these parts, ito yung tinatawag nating orbitals. So dito mas madaming makikitang electrons. Let's define first what is an atom. An atom is the basic unit of an element. It is the building block of matter. It means lahat ng matter ay gawa sa atom. This is the planetary atomic model that was proposed by Niels Bohr in 1913. The atom has two main parts, the electrons and the nucleus. Electrons are located outside the nucleus, while nucleus is at the center of the atom. Proton and neutron can be found inside the nucleus. According to Niels Bohr, electrons were supposed to move in fixed orbits around the nucleus. These electron orbits are known as energy levels. Energy levels are fixed distances from the nucleus of an atom where electrons may be found. Kung makikita natin sa illustration, meron tayo ditong nucleus na nasa center ng atom. Then, this nucleus is surrounded by different energy levels, from 1 to 4. Pwede din nating ipangalan ang ating energy level from K, L, M, N. Dito sa ating illustration, ang energy level 1 ang the closest energy level, at ang 4 naman ang pinakamalayo. Ito ang atomic model ng chlorine atom. Kung makikita nyo, meron tayo dito ang central nucleus, and pinapaligiran siya ng tatlong energy level. Energy level 1, energy level 2, and energy level 3. Other than energy levels, meron din tayong tinatawag na sublevels. Energy levels of the electrons of an atom are further divided into sublevels. Ibig sabihin, sa bawat energy level ay nahati pa ito sa madaming sublevels. Ang ating mga sublevels na yon ay ang ating S, P, D, and F. Okay, tignan natin ang illustration na ito. Meron tayong energy level 1 na meron siyang sublevel S. Energy level 2 has S and P sublevels. Ang ating namang 3 ay may S, P, and D. At ang ating energy level 4 ay may sublevels na S, P, D, and F. Ano bang ibig sabihin ng mga sublevels na ito? S means sharp, P, principal, D, diffuse, and F, fundamental. Principal energy level 1 has S sublevel. Kung makikita nyo, meron tayo ditong 1. 1 represents the energy level. Energy level 2, 2S and 2P. Energy level 3, 3S, 3P, and 3D. Energy level 4, 4S, 4P, 4D, and 4F. Tulad ng sinabi ni Niels Bohr, ang mga electrons ay magtra-travel lamang sa energy level. So ngayon, discuss natin ilang bang electrons ang makikita natin sa subshells. Sa S, we have 2, sa P, 6 electrons, D, 10 electrons, and sa F ay 14. We are done discussing about energy levels and sublevels. Ngayon naman, discuss natin ang orbitals. Orbital is a volume of space within an atom where an electron is most likely to be found. According to quantum mechanical model, na may mga regions lamang or orbitals lamang na makikita natin ang mga electrons. So tulad dito sa ating S orbital, sphere lang. So dito makikita yung mga electrons. P orbital, we have dumbbell shape. Dito lang sa regions na to makikita ang mga electrons, same as D orbital and F orbital.
Kung makikita nyo, may iba't ibang shapes tayo ng orbitals. So again, pag sinabi nating orbitals, we are referring to regions kung saan malaki yung probability na makakakita tayo ng electrons. Meron tayo ditong sublevels S, P, D, and F. Bawat sublevel ay may kanya-kanyang number of orbital. Ang S meron siyang 1 orbital. Ang P merong 3, ang D merong 5, at ang F ay merong 7. Ang bawat orbital ay dalawa lang ang kaya niyang i-occupy na electrons. So sa S, meron tayong isang orbital, therefore meron tayo dito dalawang electrons. Dito sa P, meron tayong tatlong orbitals, kung tigda dalawa yan, magkakaroon tayo ng 6 numbers of electrons. Kung sa P naman, meron tayong 5 orbitals, therefore magkakaroon tayo ng 10 electrons. Sa F naman, meron tayong 7 orbitals, therefore magkakaroon tayo ng 14 electrons. Anong ibig sabihin yan? Ang S, ang pinaka-maximum number of electrons na kaya niyang i-occupy ay 2 electrons lang. Ang P, ang maximum number of electrons ay 6. Ang D ay 10 at ang F ay 14. So ngayon naman ay pagsasama-samahin natin ang energy levels, sublevels, orbitals, and electrons. So always remember, meron tayong energy levels na 1 to 4. So ito ay based sa ating illustration. Ang 1 ang pinakamalapit at ang 4 ang pinakamalayo. Bawat energy level ay may kanya-kanyang sublevels. So ang ating energy level 1 ay merong S, ang energy level 2 ay merong SP, energy level 3, SPD, energy level 4, SPDF. Bawat sublevels naman ay may kanya-kanyang number of orbitals. Ang S ay mayroong 1, ang P ay may 3, ang D ay may 5, then ang F naman ay 7. Laging tandaan na 2 electrons lang ang kayang i-handle ng bawat orbital. So kapag pinagsama natin yan, ang S may 2 electrons, ang P may 6, ang D ay may 10, at ang F ay 14. So tignan ulit ang table. So energy level 1 is 1 orbital times 2 na electrons. Okay, so meron tayong 2 electrons. SP, 1 orbital, 3 orbitals times 2 electrons. So 2 plus 6 is 8. SPD, so times 2 lagi sa bawat orbital. So we have 2, 6, 10, 18. Then sa 4 naman kompleto, so times 2 ulit. 2, 6, 10, 14 is 32. Based dun sa ating table, ang ating energy level 1, the maximum number of electrons na kaya niyang i-occupy ay 2. Energy level 2 is 8. Third energy level is 18. Fourth is 32. Fifth is 50, and so on. So ito yung ating energy level 1. We have 2 electrons. Second ay 8. Ang third natin ay 18. Ang fourth natin ay 32. Then ang fifth natin ay 50. Sa illustration na ito, meron tayong energy level 1 to 5. Bawat energy level ay may kanya-kanyang sublevel. Tignan natin yung pagkaka-arrange ng kanilang sublevel. 1s, 2s, 2p, 3s hanggang 4f. Actually, itong arrangement na to ang naging basihan para sa electron configuration. Electron configuration is a way of distributing the electrons of the atom among the orbitals. Gamit ang electron configuration, magkakaroon tayo ng idea kung ilan ba ang electrons na makikita sa sublevels, sa energy levels, at sa orbitals. Let's discuss about the parts of the electron configuration. Ang example natin dito ay yung 1s1. 1 represents the energy level, S represents the orbital, and 1 represents the number of electron in the orbital. So, saan natin makukuha yung information ng number of electrons? So, yan ay manggagaling sa ating atomic number. Paano ba ang arrangement ng electron configuration? Siyempre, magsisimula tayo sa lowest energy level and we will just follow this pattern. So, magsisimula tayo sa 1s, next ay 2s, then 2p, 3s, 3p, 4s, then we have 3d, 4p, 5s,
then 4D, 5P, 6S, hanggang makapunta tayo sa 8S. Actually, choice nyo naman kung ano yung ifa-follow yung pattern. Pwede namang itong pattern na to, or pwede din namang itong horizontal na pattern. Actually, may mnemonic device dyan. Nung college, ang ginagamit ko ay ito. We have si Susan pumasok sa pinto, si Dennis pumasok sa dilim, paano si Frankie dumating, paano, hanggang makaabot kayo sa 8S. Okay, let's try hydrogen, the first element. So, ang kanyang atomic number ay 1. If we will follow the electron configuration, we have 1s1. Bakit siya 1? Kasi nga, di ba, instead na 1s2, since may atomic number tayong 1 dito, so babawasan natin yung electron. From 2, magiging 1. Next is sodium. Sodium has 11 atomic number. Again, electron configuration, we have 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. So, 2 plus 2 plus 6 plus 1 is 11. Look at the periodic table. Actually, si periodic table, nahahati din siya sa SPDF blocks. Ang ibig sabihin nito, yung mga electrons na nasa S, sila ay nagtatapos sa S na orbital, sa electron configuration. Dito naman sa part na to, from groups 3 to 8, nagtatapos sila sa P na electron configuration. Dito sa transition, meron tayong D, therefore, nagtatapos ang electron configuration nila sa orbital D. Then we have here F block. So nagtatapos ang kanilang electron configuration sa F na orbital. So if ever na wala kayong pattern or mnemonic device for electron configuration, by just looking at the periodic table, magkakaroon ka na ng idea ng pattern. So always remember, magsisimula tayo from left to right, then from top to bottom. So susundin lang natin tong arrangement. So 1s2. Saan nanggaling ang 1s2? Dito. Next, we have 2s2. Then 2p6. 2p6. Then we have 3s2. 3p6. 4s2. Then 3d10. 3d10. Yan. Tuloy-tuloy lang yan. Pero once na naka-reach kayo dito sa 6s2, bababa lang. Then sunod na dito ay 4f14. Now, let's determine the electron configuration of arsenic. So, ipa-follow lang natin ang arrangement ng periodic table. So, start tayo sa 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p3. So, bakit 4p3, 4p1, 4p2, then 4p3? So, let's check. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p3. So, kung bibilangin natin ang kanyang electrons, 2, 2, 6, 10, 20, 30, 33. So, this is the electron configuration of arsenic. So, another example natin ay ang lead. So, nandito si lead. So, magsisimula siya sa 1s2, next ay 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6.
5s2, 4d10, 5s6, we have 6s2, bababa, then we have 4, 14, then taas ulit, 5d10, then we have 6p2. Yan. So, ang pinakalas niya ay 6p2. That is why ang lead ay makikita natin sa p block. So, kung bibilangin natin ang electrons, so 10, 20, 30, 38, 48, 54, 56, 70, 80, 82. So, ang ating lead ay 82. In electron configuration, may 3 options kayo. Pwede nyong i-follow yung nasa periodic table. Pwede din naman yung mnemonic device na may mga sentences kayong gagamitin. Then, we have the pattern. What if challenge kayo ni teacher? Binigyan kayo ng element na ang electron configuration niya ay aabot sa 7p6. Question, kailangan pa bang isulat ang electron configuration from 1s2? The answer is no, kasi meron tayong shortcut na pwedeng gamitin. So, yung shortcut na sinasabi ko ay tinatawag na noble gas notation. It consists of the elemental symbol of the last noble gas prior to that atom, followed by the configuration of the remaining electrons. So, para maging shortcut yung ating electron configuration, gagamit tayo ng mga noble gases. Example natin ay ang sodium. So, ang electron configuration niya ay 1s2, 2s2, 2p6, and 3s1. So, para gawin natin yung noble gas notation, titignan natin yung noble gas dito. Ang gagamitin natin ay yung noble gas before the sodium, which is neon. So, you will just copy the symbol of neon, ilalagay sa open close bracket, then copy the remaining electron configuration. Kasi 2 plus 2 plus 6 is 10. So, ang 10 na ay makikita sa neon. Then, plus 1. Therefore, meron tayong 11 na atomic number. Another example is bromine. And this is the electron configuration of bromine. Para gawin natin yung noble gas notation, hanapin natin yung noble gas before bromine, and that is argon. So, argon is 18. 2 plus 2 plus 6 is 10. Then 2 plus 6 is 8. So, hanggang dito ang electron configuration ng argon. Noble gas notation, write the symbol of argon, open close bracket, then just copy the remaining electron configuration. And this is the noble gas notation of bromine. For this activity, you will be writing the electron configurations of the following elements. Then afterwards, you will be writing the noble gas notation. While you are answering, you could pause the video. Then if you are done, pwede niyong i-play ulit ang video natin. Okay, checkan na natin ang inyong mga sagot. Beryllium, electron configuration. Then we have noble gas notation. Oxygen, sodium, potassium, bromine, and strontium. I hope you enjoyed studying about electron configuration. Keep safe, everyone. God bless.